konsultasyon sa mga legal na suliranin, talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan. Usaping Legal with Attorney Danny Galang dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas. Ngayon ay Sabado, November 30, 2024. Ayan ho, Bonifacio Day ho. Ngayon, sa mga hindi nakakaalam ho, Bonifacio Day ho ngayon, at ipinagdiriwang ho natin ang 140th birth anniversary ni Andres Bonifacio. Kaya ayan ho, sa mga hindi nakakaalam, si Andres Bonifacio ang ama ng himagsikan at nagtatag ho ng Katipunan, ang KKK Katipunan, at talaga naman ho talagang naging instrumental para ho mapaalis ang mga Espanyol dito sa Pilipinas noong unang panahon. Ayan ho. Kaya sana ho, hindi lang ho natin siya nakikita doon sa monumento o di kaya naman ho sa mga kalye. Ayan ho, alamin ho natin yung mga talagang ipinaglaban ho ni Andres Bonifacio at ng kanyang grupo. At ayan ho, ituro din natin sa mga ating mga anak, sa ating mga susunod mga salinlahi, para ho hindi nila makalimutan kung ano ang talagang naging ambag ho ni Andres Bonifacio sa ating kasaysayan. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din ho sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa For the Box. Ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyung legal at magpapaliwanag ng mga batas sa paraang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din tayong segment sa ating programa, Ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Eto ho, paano ho magtanong sa ating programa? Mag-text ng inyong katanungan, comment o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 sa oras ng ating programa. Eto, sa mga nasa Facebook naman, maaari din kayong mag-comment ng inyong mga katanungan at inyong mga opinion sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At ito nga ho, meron ho tayong bagong segment sa ating programa. Ito ho ay ang Tanong sa Bayan. Ngayon ho, syempre ang programa ho natin, tumatalakay ho tayo ng mga legal issues. Ayan ho, at syempre ho, yung sinasagot natin ang inyong mga katanungan. Ngayon ho, gusto ko naman hong pakinggan ang inyong boses. No? Ano ho yung mga opinion ho ninyo? Ano ho sa tingin ninyo? Yung mga nangyayaring mga mahalagang issue ho sa ating bansa. Kagaya na nga lang ho, itong nakaang linggo, syempre marami ho ang talagang mainit ho ang naging takbo ng politika dito sa ating bansa. At yun nga ho, meron ho mga nailabas na mga saloobin o di kaya naman ho ay mga pahayag ang ating si Vice President Sara Duterte laban nga ho kay President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta at syempre kay Speaker Martin Romualdez. At yun nga ho, sinabi ho niya na doon nga ho sa kanyang pahayag ho noong nakarang linggo. Sinabi ho niya na siya ay kumausap na ho no, ng mga tao na kung sakali daw ho ay siya ay papatayin, ay nagbanta din ho siya na talagang ipapatay din niya ang ating Pangulo, ang ating First Lady at maging si Speaker Martin Romualdez. At syempre kahapon meron hong sabina na dapat ho ay dumalo dapat si Vice President Duterte doon sa NBI
doon sa pagdinig ho sa NBI, kaya lang ho hindi siya nakapunta at sinasabi meron daw siyang mga ibang office matters na kailangang attendan at pinaparesched nga ho itong pagdinig nga na ito sa NBI. At syempre ho, no, para ho ito sa talagang may kaso na grave threats nga ho, no, dahil doon sa mga binitawan niyang salaysay at pati na nga rin ho doon sa sinasabing paglabag sa mga probisyon ng ating anti-terrorism law. At doon naman ho sa kabilang kampo, syempre, no, may mga nagtatanggol din naman kay Vice President Duterte. Sinasabi nila may mga konsepto daw ng impossible crime. Ayan ho, dahil nga ho sinasabi niya na gagawin lang daw ho yung krimen o yung pagpatay kung siya ay maunang papatayin. So ayan ho, may mga impossible crime na anggulo ho dyan o may mga conditional, etc. Syempre ho, no, finally, ang magde-decide ho nito talaga ay yung mga korte kung talagang ito ho ay mapupunta sa korte. Pero ito ho, sa inyong palagay, sa inyong opinion ho, meron bang naging paglabag sa batas ang mga binitawang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Marcos, First Lady Liza Marcos at Speaker Romualdez? Ayan ho, sa inyong palagay ho, sa inyong opinion, meron bang naging paglabag sa batas? Yung narinig ho ninyo na mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte. Mag-text ho ng inyong mga opinion at komento sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ho ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre, babasahin ho natin ang inyong mga opinion at komento dito sa ating issue of the day. Eto ho, sa usaping legal naman natin ngayong araw, inaresto ng mga pulis ang aktres at negosyante na si Neri Naig Miranda dahil sa kasong syndicated estafa at paglabag sa Securities Regulation Code. Ito ay dahil sa di umanong panghihikayat ng aktres na mag-invest ang mga biktima sa Dermacare Beyond Skincare Solutions kung saan isa siya sa mga dating endorser. Sinasabing nasa 89 million ang nakuha di umano ng nasabing kumpanya sa 39 ng mga investors nito. Sa pahayag naman ni Chito Miranda, ang asawa ng aktres, sinabi niya na kahit kailan ay hindi nanloko ang kanyang asawa o nanghingi ng pera kanino man. Ipinagpaliban naman ng Pasay City Regional Trial Court sa Enero 25 ng susunod na taon ang arraignment ng aktres matapos maghain ng kanyang kampo ng motion to quash. Kaya ito, mainit-init din hong usapin ho ito noong nagdaang linggo. Itong aktres at negosyante na si Neri Naig Miranda, na asawa ho ng bokalistang si Chito Miranda, siya ho ay inaresto para ho sa paglabag dito nga sa Securities Regulation Code at syndicated estafa. So ano ho ba yung Securities Regulation Code na pinag-uusapan natin at ano nga ba yung naging paglabag niya at ano yung magiging kaparusahan kung sakaling ikaw ay mahatulang guilty nga ho, no, dito sa paglabag sa batas ho na ito. Ito, ang Securities Regulation Code or Republic Act 8799 ay ang batas na nagpoprotekta sa mga investors. Ayan, nagpopromote ng capital market at nagtatakda ng kapangyarihan at responsibilidad ng Securities and Exchange Commission o SEC. Sa ilalim ng Section 28 ng RA 8799 o ng SRC, walang sino man ang maaaring pumasok sa negosyo ng pagbili at pagbebenta ng mga securities na hindi rehistrado sa SEC. So yun ho yung isa sa mga ikinaso sa kanya paglabag ho sa Section 28 ng Securities Regulation Code o SRC. So yun ho yung sinasabi ng Section 28, bawal ho kayong pumasok sa negosyo ng pagbebenta o pagbili ng mga securities na hindi ho kayo rehistrado sa SEC. So ano ho ba yung mga securities na sinasabi ho natin? Ito, sa iba ho, bago ho ito sa pandinig ng iba. Ang securities ho ay mga share. Ayan, share, participation o interest sa isang korporasyon o negosyo. Kabilang na ho yung mga shares of stock. Ayan ho, bonds, notes,
evidence of indebtedness, asset-backed securities, at iba pang instrumento. So ito ho yung mga evidence nga ho, no, ng pagmamayari ng isang tao sa isang kumpanya. So, halimbawa ho, mag-i-invest ho kayo ng pera sa isang kumpanya, sa isang korporasyon, ay syempre, meron ho itong mga kapalit na shares of stock. Yan ho yung mga tinatawag nating securities. O di kaya naman ho, may mga bonds ho, no? Yung mga bonds naman ho ay mangungutang ho yung kumpanya ho sa inyo. At syempre, yan ho yung bond, yung evidence of indebtedness nga na tinatawag. At yan ho ay babalik ho yung pera ninyo na may kasama ng interest, etc. So yan ho, iba't ibang anyo ho yan ng securities. At sinasabi ho dun sa Section 28, bawal kayong bumili o magbenta o maghikayat ng mga investors para sa isang kumpanya o korporasyon nang hindi ho kayo rehistrado sa SEC. Ngayon ho, ano yung magiging kaparusahan sa paglabag dito? Ang paglabag sa Section 28 ng SRC ay may multa na hindi higit sa 5 milyong piso o pagkakakulong ng hanggang 21 taon o 21 years o parehong pagkakakulong o multa. So mahaba-haba din ho yan. Ito ho ay ang fine daw ay nasa 5 milyong piso, 5 million pesos o di kaya pagkakakulong ho hanggang 21 years. So mahaba ho talaga yan. At yun nga ho, dun sa actas nga ho na si Nery Naig Miranda ay kung hindi ho nagkakamali, 14 counts nga daw, no? 14 counts ng paglabag dito sa SRC ang sinasabi nga ho isinampa ho sa kanya. Ngayon ho, may paglilinaw ho ang SEC dito. Sinabi ho nila sa isang panayam na hindi sila yung nagsampa ng kaso kay Nery Miranda. Ayan ho, meron ho mga private complainants na nagsampa ng kaso dito na syndicated estafa nga ho at paglabag dito sa Securities Regulation Code. At syempre nga ho, nilinaw ho nila na yung pag-endorse ho ng produkto ng mga artista ay ayan ho, pinapayagan ho nila. Ang hindi ho nila pinapayagan ay yung pag-endorse o panghihikayat na mag-invest sa kumpanya. So ayan ho, malaki ho ang kaibahan ho niyan. Kasi meron ho nagsasabi na syempre mga artista lamang ho sila ay nag-endorse lamang nung produkto o nung negosyo, ay sabi ho ng SEC ay okay lang naman daw yan. Yan ho ay pinapayagan ho ng batas, yung pag-endorse nila ng mga produkto o ng mga negosyo. Pero ang hindi ho pinapayagan ng batas ay yung paghihikayat ho na mag-invest doon sa kumpanya o doon sa negosyo na kanilang ini-endorse. So ayan ho. Kaya titingnan ho natin kung meron nga ba talaga naging paglabag nga ho, no, dito sa ating Securities Regulation Code. At isa naman ho sa naging kaso din niya ay syndicated estafa. So ayan ho, kaya ho siya nakakulong at kasi ho ito ay non-bailable offense. Ito nga ho syndicated estafa. So kaya ho siya ay nakakulong, no? Hindi ho siya makapagpiyansa. So ano ho ba yung syndicated estafa at ano yung parusa sa kasong ito sakaling mahatulang guilty dito? Ito, tinatalakay natin sa mga ibang episode ng ating programa sa ilalim ng Presidential Decree 1689 o PD 1689. Ang syndicated estafa ay sinasampa sa isang sindikato na nakagawa ng krimen na estafa o anumang anyo ng swindling sa ilalim ng Revised Penal Code. So, ibig sabihin ho, kapag estafa, meron ho diyang panloloko. Ayan ho. Ang sindikato ay dapat nasa bilang na 5 o higit pa, o higit pang katao na binuo ng may intensyon na gumawa ng illegal na gawain o transaksyon at ang pangloloko ay nagresulta sa misappropriation o maling paggamit ng pera na inambag ng mga stockholders, miyembro ng mga rural bank cooperative, samahan na nayon, Farmers Association o mga pondong sinulisit ng mga korporasyon at asosasyon mula sa publiko. Kaya ayan ho, ang kinaiba ho nung estafa sa syndicated estafa ay yung syndicated estafa ay ginawa ho ng at least 5 na katao. So dapat ho, at least 5 katao ho para ho mayroon tayong kasong syndicated estafa. At yun nga ho, syempre ang estafa, at least kahit isang tao lang ho ang gumawa sa inyo yan, ay maaari ho kayong sampahan ng kasong yan. At yung pinagkaiba nga din ho ay syempre ho yung sa penalty. Sinabi nga ho natin kanina, yung syndicated estafa ay non-bailable ho.
At yung estafa ay maaari naman ho kayong mag-bail ho dyan. Eto, sa ilang kasong dinesisyonan ng Korte Suprema, sinabi nito na mayroong syndicated estafa kung alam ng inakusahan na ang kanyang iminumungkahing negosyo o business venture ay hindi kikita, gaya ng kanyang ipinangako, at patuloy niyang niloko ang kanyang mga investors at ang publiko. Sinabi din ng Korte Suprema na hindi porke nalugi ang isang negosyo o hindi naabot ang mga target nito ay meron ng panloloko. So meron hong syndicated estafa kung alam ho nung nag-engganyo ho sa inyo na mag-invest sa isang kumpanya na talaga namang hindi ho totoo ang kanyang sinasabi o wala ho talagang posibilidad na kumita ng ganung kalaki yung inyong investment, o di kaya yung mga ipinangako ho nila ay talagang hindi naman ho talaga totoo o talagang hindi naman ho feasible. Ayan ho, meron hong syndicated estafa ho dyan, lalo na kung at least 5 tao ho ang talaga namang nanghikayat at na gumawa ho ng mga illegal na aktibidad na ito. So ano hong kaparusahan sa syndicated estafa? Ang syndicated estafa ay may parusang habang buhay na pagkakabilanggo. Life imprisonment ho yan sa ilalim ng Presidential Decree 1689. Kaya ayan ho, talagang itong kaso ho na ito ng actress na si Nery Naig Miranda ay talagang mabigat ho ito. Itong syndicated estafa at syempre ho itong paglabag sa Securities Regulation Code. Kaya mahaba-haba pa po ang tatakbuhin ng kasong ito, ngunit sana ay lumabas din ang katotohanan at mapanagot ang mga taong nagkasala. Lalo na ho dito, sinasabi ho ng mga biktima ay sila ay natangayan ng halos 90 million na pesos noong kumpanya nga ho. No? Ay talagang hard-earned money ho yan ng mga investors ho. At dito ho, 39 na katao ang natangayan nga daw ng ganung kalaking halaga. So sana ho ay ito magpatuloy ho ang mga pagdinig dito at lumabas din ho ang katotohanan at talaga namang ho makulong ho, no? O maparusahan kung sino man ang talagang dapat maparusahan. Sa pagbabalik ng Usaping Legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungang legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala. Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa din sa Radyo Pilipinas. Ito, dumako na ho tayo sa ating segment na Sagot Kita. Mga legal concern na nais mabigyang kalinawan. Sagot kita! Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala. Sagot kita! Sumangguni na kay Attorney Danny Galang dahil dito, Sagot Kita! Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungang legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto ho, first question natin mula kay Juanita de la Cruz. Attorney, pwede po bang utang, verbal lang po? Pasok po ba yun sa small claims? Po ba? Pwedeng kasuhan yun? Ayan ho, yung madaling sagot ho dyan ay syempre ho, no, kahit ho yung verbal ho ang verbal ho lang yung pagkakautang ho sa inyo. Ibig sabihin ho talagang ang hindi ho kayo nag-sign ng kahit anong dokumento. Ayan ho, wala hong mga instrumento na kayong ginamit, basta ho kayo ay nag-usap lamang. At yun nga ho, nangako na nagbigay ho kayo ng utang at yun namang kabilang partido ay nangako na kayo ay babayaran, ay ayan naman ho ay legally binding ho. No? Legally binding ho yan at yan ho ay nirecognize ho ng civil code ng ating batas ho. Ang hindi nyo nga lang ho pwedeng gawin kung kayo ho ay nag-enter ho
sa isang verbal contract ng pangungutang o ng pagpapautang ay ang maningil ho ng interest. Kasi ho nakasaad po mismo doon sa ating civil code na kailangan ho kapag kayo ay maniningil ho, no? O kayo ho ay magpapa-interest doon sa inyong pagkakautang, ay dapat ho ito ay nakasulat o in writing. So ibig sabihin ho, kung kayo ho ay nagpautang, hindi ho kayo nag-enter, hindi ko kayo pumirma na kahit anong instrumento, ay masisingil nyo naman ho yung pagkakautang ho sa inyo. Kaya lang ho, hindi ho kayo pwedeng maningil ng interest. So yun ho, void ho yung interest doon sa parte ho na yun dahil nga ho hindi ito nakasulat. So anong gagawin nyo sa ating mga small claims court? So maaari naman ho kayong maging ebidensya o ay affidavit. Affidavit ho mula sa inyo o affidavit ho ng mga witness na talaga ho may pagkakautang ho sa inyo yung sinasabi nyo nga hong partido. So ang kagandahan ho kasi sa ating mga small claims court, ito ho ang kagandahan ho dito ay unang-una ho, mas mabilis ho yung resolusyon ng mga kaso. Kaya ho tinatawag na small claims court. Mas mabilis ho at mas efficient ho itong mga korte ho na ito. Pangalawa ho, hindi nyo na ho kailangan ng mga abogado dito sa ating mga small claims court. In fact, ipinagbabawal nga ho ang mga abogado dito sa ating mga small claims court maliban na lamang kung sila ho yung naniningil o sila yung sinisingil. So bawal ho ang mga abogado dito. So ibig sabihin ho ay yung mahabang pleading na hindi nyo na ginagawa ho ng mga abogado. Ano ho yung mga pleading? Ito ho yung mga naglalaman ho ng argumento o depensa sa isang kaso. Hindi nyo na ho kailangan ng mahabang pleading. Bakit ho? Kasi ho, templated na ho yung mga gagamiting forms dito sa ating small claims court. Kagaya na nga lang ho ng ating statement of claim. Yung statement of claim, ito ho, yung parang ho sa nagpautang. So ilalagay nyo lamang ho dyan yung pangalan ho ninyo, address, pangalan at address na nagkautang ho sa inyo, magkano yung inutang ho sa inyo, ano yung nature ng pagkakautang, at syempre ho, kasamahan nyo ho yan ng ebidensya na talaga namang may pagkakautang ho sa inyo yung taong sinasabi ho ninyo. So sa case ho dito, sabi verbal lamang yung kontrata, pero maaari nyo ho yan samahan ng mga affidavit o salaysay na talagang may pagkakautang ho sa inyo yung tao o di kaya affidavit din ho ng mga testigo na nakarinig ho, no? Na talagang nangutang sa inyo yung tao. Doon naman ho sa dinedemanda, wag din ho kayong mag-alala kasi templated din ho yung gagamitin yung form. Ito ho yung verified response. At dyan ho sinasaad ho yung mga argumento ho ninyo, depensa ho ninyo kung bakit hindi ho kayo dapat singilin. Minsan ho dyan, syempre, kunyari ho ay bayad na ho yung inyong pagkakautang. Ayan ho, o di kaya naman ho ay wala talaga kayong pagkakautang, dyan ho yan ilalagay. At syempre, meron ho nga informal hearing para dito sa ating small claims court. So wag ho kayong matakot dahil ho ito ay isang informal hearing lamang. Hindi kailangan ng mga abogado ho dito. Ayan ho. At syempre, pagkatapos ho nitong hearing, titingnan ho ng judge yung merito ho, no, nung parehong partido at maglalabas na ho yan ng desisyon ng mabilisan. Ang kailangan lamang ho kung kayo ay nasa parehong barangay nung pinagkakautangan nyo ay dapat ho dumaan muna kayo sa barangay. At kailangan ho syempre mag-ayos muna ho kayo doon, magkaroon ho muna kayo ng paniningil, etc. At pwedeng may mga promissory note din ho sa barangay. Ay ayan ho, kapag ho talaga hindi na umubra, ay doon lamang kayo bibigyan ng certificate to file action o yung tinatawag ho nating CFA. Ito hong certificate to file action, ito ho ay isasama nyo ho sa inyong statement of claim na katunayan na talagang kayo ay dumaan sa barangay at dahil ho kahit na dumaan kayo sa barangay ay talagang walang nangyari at hindi nakapagbayad ho sa inyo yung inyong pinagkakautangan o yung nagkakautang ho sa inyo. So kailangan nyo ho yung CFA kung kayo ay nasa parehong barangay. So yan ho ang kailangan lang natin tandaan. At tandaan din ho natin yung ating mga desisyon ho na ating mga small claims court, doon ho sa merito ng kaso ay pinal na at hindi na maaring iapela pa sa mas mataas na korte. Kaya ho mas mabilis sa ating mga small claims court kasi ho ay pinal na ho yung mga desisyon ho nila at hindi na maaring iapela on the merits ho doon sa ating mas matataas na korte. Kaya ano, sana ho ay kayo ay makapaningil ng pagkakautang ho sa inyo at alam ho naman natin talagang mahirap ho ang buhay sa ngayon.
ay every peso counts. Ika nga, sabi nila. So sana ho ay kayo ay makapaningil at sana ho yung mga nangungutang naman ay kayo ay magbayad naman ho. Magbayad naman ho kasi ho nung kayo ay nangungutang ay bait-bait ho ninyo. Nung singilan na ay nagtatago, di kaya siya pa ang galit, siya pa ang matapang, ay wag naman hong ganun. Eto, kaugnay ho na katanungan galing naman ho sa YouTube. Meron ho tayong YouTube channel, Attorney Danny Galang YouTube channel. Diyan ho naka-upload yung mga past episodes ng Usaping Legal. Kaya kung hindi nyo ho napanood ang ating programa tuwing Sabado, maaari ho kayong pumunta sa YouTube. Hanapin nyo ho ang Attorney Danny Galang YouTube channel. Diyan ho naka-upload yung mga past episodes ng ating programa. At syempre, maaari din ho kayong magkomento ng inyong mga katanungan ho dyan. Binabasa ho natin yan tuwing Sabado dito sa ating programa. Katulad na lamang ho nito. At Hater4146, Attorney, ang 11,000 na utang, pasok po ba yon sa small claims? Ayan ho. So ang sinasabi ho ng ating batas, itinatakda ho niya yung sa ating mga small claims court, yung pagkakautang ho sa inyo ay dapat hindi higit sa 1 milyong piso. 1 million pesos. Hindi ho kasama dyan yung mga interes at iba ho nga cost ng pagkakautang. So kung ang pagkakautang ho sa inyo hindi higit sa 1 million pesos, 1 milyong piso, maaari ho kayong pumunta sa ating mga small claims court. Kaya lang ho, itong ating rules of procedure on small claims cases, hindi ho niya tinatakda yung minimum amount na maaari hong ilapit sa ating mga small claims court. So, halimbawa ho, itong 11,000. So, technically, pwede naman ho talaga itong masingil sa ating mga small claims court. Kaya lang ho, syempre, intindihin nyo din ho, may mga filing fees pa ho yan at yung mga docket fees, etc. na inyong babayaran para ho kayo ay makapaningil, no? Makapag-file ho ng complaint na statement of claim dito sa ating mga small claims court. So, maliban na lamang ho, wala ho kayong filing fee kung kayo ay indigent. So ano ho yung mga indigent, syempre ho yung may mga kumikita ho ng below minimum wage o di kaya wala naman hong lupa na pagmamayari, ayan ho, considered hong indigent yan at syempre i-waive na ho yung inyong mga filing fees. Ngunit kung kayo ko ay hindi indigent, ay kailangan ho kayong magbayad ho ng mga docket at filing fees kapag kayo ay magpa-file ng inyong statement of claims sa ating mga small claims court. So pero ito nga ho, katulad kanina sinasabi ho natin, yung mga ganitong amount ho, kailangan ho kung sa parehong barangay naman ho kayo, ay padaanan nyo ho muna sa barangay at subukan nyo ho munang maningil, no? At baka ho mas mabilis pa ho dun sa barangay at usually ho kayo ho ay yung nagkakautang ho sa inyo ay pag sa sign-in ho, no? Papipirmahin ho ng mga promissory note. At katunayan na siya ho ay willing ho magbayad at magbibigay ho ng ilang installments, etc. Bahala na ho yan doon sa pag-uusap ninyo sa barangay. At yun nga ho, gantong amount ay ilapit nyo ho muna, idulog nyo ho muna sa barangay para ho mas madali ho kayong makapaningil. Tuloy-tuloy lamang ang inyong mga katanungan. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala. Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa din sa Radyo Pilipinas. Ito ho, ulitin lang ho natin ang ating tanong sa bayan o sa ating issue of the day. Sa inyong palagay, meron bang naging paglabag sa batas ang mga binitawang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Marcos, First Lady Liza Marcos at Speaker Romualdez? Ayan ho, mag-text ho ng inyong mga opinion sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas.
Eto, basahin lang ho natin yung mga ibang nag-text ho sa inyo ha. Ito from cellphone number ending in 2898. Para sa akin, hindi sapat ang parusang disbar, dapat behind the bars din. Lalo pat ang epekto nito ay buong sambayan ng Pilipino. Majority ng mga voters ay bumoto kay BBM. Ayan ho, meron akong nagsampa ng disbarment nga ho, no? Disbarment case laban kay Vice President Sara Duterte at isa na nga ho dito si Secretary Larry Gadon. So ayan ho, siya ho ay nagsampa ng kasong ng case for disbarment before the Supreme Court para ho madisbar bilang Pangulo ang ating Vice President, si Vice President Sara Duterte. So tingnan ho natin kung ano yung tatakbuhin ho ng kasong yan at ano ho ang sasabihin ng Korte Suprema dito nga ho sa kasong disbarment na inihain ho ni Secretary Larry Gadon at ng iba pa ho, iba ho anonymous na naghain ho na inyong, ng kanilang mga complaint. So pwede ho kayong mag-text ho ng inyong mga opinion o reaction ho sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto, question naman from Maita Villanueva. Attorney, nagpa-blotter po ako sa barangay dahil sa pambibintang na nagnakaw ako ng biik. Na biik mismo ang nakalusot sa loob ng bakod at ipinost ko sa marketplace para mag-claim. Tapos sabi ng kapitan na dalhin ko daw ang papeles ng lupa. Ano po ang koneksyon nun? Ay ayun nga ho, no, yung nag-message ho sa atin, pinagbintangan ho siya nagnakaw ng biik. Pero ho, ang biik daw ay talaga namang ho napunta daw ho, lumusot ho sa kanyang bahay. So ayun ho, ngayon ho ay nasa barangay na ho ito. So dalhin nyo na lang ho kung ano yung mga pinapadala ho sa inyo ng barangay. Ay dito ho kasi sinasabi ho ninyo na kayo ang may-ari ng lupa. Kayo ho yung may-ari ng lupa o talagang bahay ho ninyo yun. O yun nga ho, nakalusot sa loob ng bakod. Siyempre, tinitingnan ho nung barangay kung kayo nga ho ang may-ari nung lupain ho na iyon para ho ma-determine kung yung yun nga ho, yung biik pumasok ho talaga doon sa inyong bakod, sa ninyo ho bang bakod ho iyon para ho malaman ho nila, no. Sila ho ay nag-gather lang ho ng mga ebidensya at ng iba pa hong mga salaysay para ho makita ho yung whole picture nga ho noong kaso. So wala naman ho masama kung dadalhin nyo ho yung titulo ng lupa ho ninyo kung meron man. Ayan ho, at para ho mapatunayan na talagang kayo ay nandoon ho, nakatira ho kayo doon sa inyong bahay, pag mamay-ari ho ninyo yun, yung biik ay lumusot sa inyong bahay, ay ayan ho, tinitingnan lang ho nila kung ano ho yung mga ebidensya na maaari ho nilang makalap para ho makatulong ho doon sa kaso. At syempre ang gusto ho talaga natin ay ma-dismiss ho ito doon sa barangay level pa lang para ho hindi na ho mapunta ho sa mga korte. So ayan ho, makipagtulungan na lamang ho kayo at kung hindi naman ho talaga kung ang yung mga dokumento naman ho ay valid naman ho na hinihingi ng barangay, ay maaari nyo ho silang bigyan ng kopya. Bigyan nyo lamang ho ng kopya. So para ho sila ho ay makatulong ho sa pagdedesisyon ho nila sa inyong kaso. From Kim Kona, eto ho, paano po yun sir pag walang hulog yung benefit sa isang taon? Magkano po ang babayaran ng agency? Ako po ay isang security guard. And ho, ang kapag wala hong hulog sa inyo ang inyong mga security agency o di kaya naman ho ang inyong mga kumpanya, ay syempre kailangan bayaran ho nila yung hulog. Kung magkano ho dapat yung share ho ninyo. Dalawa ho yan. Kunyari ho sa SSS ho, Social Security System, dapat ho naghuhulog ho ang inyong mga employer, no? Employer ng inyong employees share at employers share. So ganun ho, ganun din ho sa PhilHealth at ganun din ho sa Pag-ibig. Ngayon ho, kapag hindi ho sila nakakapaghulog, syempre sa loob ng isang taon, sabi dito isang taon na ho, ay babayaran ho nila lahat yan. Yung employees share, yung kinakaltas ho sa inyo, at yung employers share na dapat ho ay sila ho ang nagbibigay, ibibigay ho nila yan, babayaran ho nila yan. At may kaakibat pa hong mga penalties ho yan sa ating SSS, PhilHealth at Pag-ibig.
Kaya sa atin hong mga employer, kailangan ninyo kung nagkakaltas ho kayo, dapat naman ho talaga mandatory ho itong pagkakaltas nitong mga contributions ho na ito sa SSS, Pag-ibig, PhilHealth. Ay kung inakaltas nyo ho yan, dapat ho naman yan ay inyong inire-remit. Kasama ho nung mga share ho ninyo. Kaya sinasabi natin kanina, dalawa yan, employees share at employers share. So dapat ho yan ho ay nire-remit ninyo sa SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Kung hindi nyo ho yan na-remit ay maaari ho kayong kasuhan, maaari ho kayong magbayad ng mga penalties, at ayan ho, maaari din ho kayong syempre ho, mapasara ang inyong mga negosyo. At kahit nga ho dun sa ating mga kasambahay, meron ho tayong batas kasambahay at kailangan nyo maghulog ng mga mandatory contributions sa ating para sa ating mga kasambahay, para ko sa inyong mga kasambahay. So dapat ho, may hulog din ho sila ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Ayan ho, mandatory contributions ho yan. At sa ilalim ng batas kasambahay, dapat ho kayong maghulog ng inyong mga contributions, mag-remit dito nga ho sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Kaya sa atin hong mga employer, ayun nga ho, wag naman hong ganito, no? At alalahanin nyo din ho yung inyong mga empleyado. Halimbawa ho sa PhilHealth, kapag ho nagkasakit ho sila at kailangan ho certificate ng contribution, halimbawa ho for the last 6 months, ano hong mapapakita ho ninyo? 'Di ba? Ano ho mapapakita nyo? Paano ho matutulungan yung empleyado? Paano ho sila magkaka-discount? 'Di ba sa PhilHealth? Kung sila ho ay binabawasan nyo pero hindi nyo naman ho ni-remit, ay ayan ho, yan ho ay malaking pagkukulang nyo na at maaari ho kayong managot sa batas. Tuloy-tuloy lamang ang inyong mga katanungan. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaction sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala. Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Usaping Legal dito sa Radyo Pilipinas. Ito, tanong naman ho mula kay Kimberly May Tambiga. Attorney Danny Galang, tanong ko lang po, isa po akong OFW sa New Zealand at pinauwi ako na hindi pa po tapos ang kontrata ko. May babayaran po ba ang agency ko sa Pilipinas? Ayan ho, depende ho yan doon sa inyong nakasaad ho, doon sa inyong kontrata, doon sa employment contract ko na inyong pinirmahan. At makikita nyo ho yun kung hindi ho natapos yung kontrata, ay may babayaran ho ba sa inyo yung agency na nagpadala ho sa inyo doon sa New Zealand. So hindi ho natin alam kung ba't hindi natapos yung kontrata, etc. Pero usual ho yan kapag hindi ho natapos yung kontrata, maaring may pananagutan ho yung agency. Kung meron ho naging paglabag nga ho doon sa employment terms ho ninyo doon sa New Zealand, doon sa inyong employer doon sa New Zealand, meron din ho pinirmahan na dokumento yung inyong agency doon sa inyong employer, ay kailangan nyo ho itong makita para ho malaman kung talagang valid nga ho yung pagkakatanggal nyo ho sa trabaho o di kaya naman ho yung hindi pagtatapos ng inyong kontrata at kung magkano yung dapat na bayaran ng inyong agency. Kasi lalo na ho kung wala ho kayong kasalanan, hindi nyo ho po talaga kasalanan and may mga circumstances ho beyond your control na talaga namang naging dahilan kung bakit naging mabilis o hindi ho natapos yung inyong kontrata sa ibang bansa, ay ayan ho, yan ho ang titingnan natin. Kung wala ho kayong kasalanan at hindi ho natapos yung kontrata, dapat naman ho ay bayaran ho nung agency nga ho, no? Yung remaining portion ng inyong kontrata. Pero syempre, depende ho yan doon sa nakasaad sa inyong kontrata, doon sa pinirmahan nyo, doon sa inyong agency, at doon sa employment contract na pinirmahan noong agency doon sa inyong employer sa New Zealand. So, tingnan nyo ho yung mga bagay ho na iyan. Ayan ho, nakuha ho natin yung question coming from cellphone number ending in 7389. At ito ho, tungkol ho dun sa kanyang motion for execution nga ho, no? Yung motion for execution ng moral damages na hindi pa ho niya na sisingil.
So ayan ho, makipag-ugnayan na lamang ho kayo doon sa inyong mga abogado at sa korte nga ho kung ano pa ho nga magagawa ninyo at doon sa sheriff. Kasi ho, ito nasa execution na ho sila at yun nga ho, merong moral damages na inaward sa kanya ang korte kaya lang ho, hindi pa rin ho nababayaran nung akusado. So ayan ho, sana ho ay makipag-ugnayan ho kayo doon sa korte, sa mga abogado ho ninyo. Maaari nyo ho yan ilapit yung ibang issue ho na iyan tungkol sa motion for execution sa inyong mga abogado. Ayan ho, kung wala na ho kayong abogado, maaari kayong lumapit o humingi ng tulong sa ating Public Attorney's Office o di kaya sa ating mga Integrated Bar of the Philippines chapters na nakalat ho yan sa buong bansa at syempre sa ating University of the Philippines Office of Legal Aid. Maaari ho nila kayong matulungan dito sa inyong problema, dito sa execution, sa paniningil ho ng moral damages. And ho, wala lang ho tayong oras ngayong araw pero nakuha ho natin yung message from cellphone number ending in 2583 from Dong of Dasmariñas, Cavite tungkol sa child support. Sasagutin ho natin yan sa susunod na Sabado. Ay kayo ho ay umantabay lang ho sa ating programa. Nakuha din natin yung message from cellphone number ending in 1216. And ho, tungkol dun sa isinanla sa bukid nila since 2007. And ho, na may usapan na 5 years lang. At ayan ho, sasagutin ho natin yan ng buo sa ating programa sa susunod na Sabado. Wala lang ho tayong oras ngayong araw. Diyan na ho muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat ho sa ating mga nakasamang engineers at staff. Magkarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali dito pa din sa Radyo Pilipinas. 25 days na lang, Pasko na. Muli, ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong lahat.